Gaya-gaya po tumaya yung mga House of Representatives na TRICOM. Gaya-gaya po tumaya. Ang tanong, bakit si Diskaya hindi na testify sa inyo at nag-affidavit sa inyo? Doon siya kay Senator Marcoleta sa Blue Ribbon ng Senado nagtapat. Kasi po, nakakatakyot kayo dyan. Wala pong tiwala sa inyo ang magiging state witness. Kasi nga po, ang mga kumobra ng mga kickback dyan na sinasabi ng mga Diskaya ay nasa House of Representatives. Kaya ang sabi nga ni statement ng Malacanang, Executive Secretary Bersamin, na dating Chief Justice, ay you clean your house first. Abay, parang si BBM pa yata may kasalanan nitong mga ghost project at flood control kickbacks na ito ha. Ang labas dito parang sinasabi pa ni Saldico na hindi totoo yan. Hindi naman ako ang mastermind dyan. Aba, di magtapat ka na. Kung hindi si Saldico ang mastermind, sino ang mastermind? Tinutukoy niya si House Speaker Romualdez ba? Kasi yun ang laging lumalabas na pangalan doon sa testimony ni Diskaya, na yung 25% daw na kinikickback, binibigay nila doon through the DPWH or sa collector, bagman nitong mga congressman. Ang sinasabi, 25% ay para sa taas, kay Saldico at para kay Romualdez. At yung 5% naman, grabe, 30% lahat. Ang 5% naman ay yung insertion fee ng congressman na nagpa-insert doon sa budget. Kasama na dyan si Congressman Roman Romulo ang binanggit ni Diskaya. Abay, insertion fee, alam mo ang sagwa pakinggan ha, insertion fee. Ibig sabihin, siningit mo lang dyan sa General Appropriations Act. Siningit mo lang dyan sa national budget. Kuha ka na ng 5%. Sa 1 bilyon, magkano yun? Ha? Sige nga, magdudamat na nga kayo dyan. Grabe. Grabe na. Ang galit ng tao. And justified anger. Pati si BBM, naiyak na sa kanila. Parang, nagsisikap naman yung isa, hindi ba? BBM, hanggang doon lang ba? Hanggang dito lang ba tayo? Pa-investigate. Pailan nyo na yan. Tama yung ginagawa ni Secretary Dizon. Stop lahat ng flood control budget ay huwag ipasok sa 2026. May 2025 pa. Parang, akala ng mga ito, makakalimutan natin ito. Mga kababayan, ang issue sa 2028 sa pagpili ng presidente ay korupsyon. Sasabihin na naman nila si Sara Duterte may korupsyon din sa 125 million na confidential funds. Hindi nyo pa yan napapatunayan at contrary pa dyan ang statement o report ng Commission on Audit na hindi pa sila final dyan sa confidential fund, pero itong kay Diskaya, bilyon at nanggaling mismo sa ating General Appropriations Act. Sino naman po talaga ang bossing ni Saldico? Sino naman po talaga ang mastermind ng budget ng 2025? Hindi po ba ang Speaker at ang kanang kamay niya, si Appropriations Chair Saldico? Kaya tama po sabi ni BBM, clean your house first. Sabi nila, si Diskaya, nagsisinungaling yan. Itong mga congressman na may malis ha, pati ba naman yung notaryo ay pupunahin nyo pa? Grabe kayo. Para lang mahanapon nyo ng butas si Diskaya. Pwede hanapin nyo yung attorney Ray Sigobiense na yan. Dahil sigurado ako, kilalang abogado yan. Hindi po yan fly by night, may opisina po yan. At yung notaryo niya ay hindi po expired. Alam ko po yun dahil pinahanap ko kung kailan ang expiry. Pinaka
pinaka corrupt na budget sa buong mundo at history ng Pilipinas. At sino ang chairman ng appropriations? Oh my God. Wala nang tatalo sa 2025 budget ni Speaker Romualdez sa pinaka corrupt na budget sa buong mundo at history ng Pilipinas. At sino ang chairman ng appropriations ni Speaker Romualdez? Si Saldico. Na siyang number 1 representative at founder ng Ako Bicol Party List dyan sa Naga. Ngayon, yung mga tao, pinapauwi na si Saldico kasi namimiss na natin siya. Kaya, itong si Congressman Saldico, matagal na itong congressman eh. Siya pa nga presidente ng party list, foundation. Nung ayaw pa upuin ni Romualdez sa ako sa P3PWD siya ang presidente hindi man lang siya nakiramay sa amin. Hindi ba dapat ang interest ng P-Party List Association at Foundation ay para sa kanilang mga miyembro? Pero itong si Saldico, siyempre unahin niya bulsa niya. Ang boss niya talaga si Romualdez. Yan ang wag niyong kalimutan na pag nakikita niyo yung mukha o pangalan ni Saldico, isalpak niyo na yung mukha dyan ni Romualdez, isa lang sila. Hindi nagawa nila yun kung hindi yun utos ni Romualdez. Na sige, mag-insert kayo dyan, magdagdag kayo dyan ng mga flood control nyo, yung mga AKAP nyo, yung mga AX nyo, lalo na yung AKAP dahil wala naman talaga yun eh. Ginawa-gawa lang nila yun ng 2025. At ito namang si President BBM. Sir, appreciate ko talaga yung iyak-iyak ka ngayon, tumutulo na luha mo sa awa mo sa mga tao. Yung awa mo, ilagay mo sa galit mo. Ipahuli mo na yan si Saldico pag uwi dito. Papailan mo na ngayon ng plunder yan. Total, Sunwest naman talaga yan at Triton eh. May ebidensya ka naman, ikaw presidente eh. Sa utos mo lang yan, sa DPWs, tsaka DBM, tsaka COA eh. Tapos na yung si Saldico na yan, pag uwi dito, may plunder na. Walang piyansa, kakanta yan, Mr. President. Ilabas nyo na ang galit nyo. Diyan sa kay Saldico, kung hindi nyo kayang patalsikin yung pinsan nyo na si Romualdez bilang speaker, kasi yan talaga ang mastermind nitong pinaka-corrupt na budget. Abay, hindi na po ito, ordinaryong SOP lang. Ha? Mga hinihingi daw ng mga congressman na ito ay abot hanggang 30 to 40%. Ano matitira po sa mga tulay ninyo? Di bagsak after 5 years. Ano pong anong tawag doon? Rock netting. Lalagyan mo na lang net yung bangin. Bilyon-bilyon na flood control na paulit-ulit lang nilalagay sa budget ng DPWH at hindi naman daw napansin ng Department of Budget and Management. Niluloko niya naman ang taong bayan eh. Hindi nyo ba ma-computerize yan? Hindi ba naka-computerize yung mga request na yan bago yan ipasok sa National Expenditure Program ng DBM na pinapasa sa Presidente at pinapasa sa House of Representatives bago umakyat sa Senado? Ano naman po ang katungkulan ni Senator Grace po? Itanong naman natin siya kasi wala pong nagtatanong sa kanya. Baka siya po ay makakapagpaliwanag nito at makatulong po sa ating mga kababayan dahil sa pag-imbestiga nito, di ba? Kasi siya ang chair ng Finance Committee. Balik tayo doon kay Saldico. Ay bakit ka pumunta ka Amerika nung nagkakagulan na dito Saldico? Evidence of guilt yung flight mo eh. Baka pagbalik mo dito iba na itsura mo. Di ka na mahuhuli. Umuwi ka na dito, Saldico. Baka tubuhan ka ng kaliskis dyan. Alam mo sa Amerika, maraming dyan, mga kababalaghan dyan.
Maraming mga batas yung yung Amerika eh. Pwede ngang under the law of the United States pwede kang papailan diyan eh. Yung ginawa mo, na yun eh. Racketeering na yun eh. Sobra ka na. Sana may makahanap na mga law sa Amerika na nilabag mo. Total, andyan ka naman. Di pwede ka namang hulihin dyan.